Magandang hapon po uli sa inyo. Naririto po si Lola Sara. Patuloy ko na ikikwento ang aking makulay na tatlong pag-ibig. Alam po ninyo, sa katauhan po ni Lani, nagpanggap siya na siya daw ay si Lani. Sa tuwing papasok siya sa akin, nakakaramdam ako ng antok. Walang ikadadalawang antok ang nararamdaman ko. Hanggang sa ako na ay nawawala na sa sarili. Ang pakiramdam ko ako'y tulog, subalit ang diwa ko ay naglalakbay sa iba't ibang uri ng daigdig. Kasi may nasumpungan ako doon, mga kasukalan, mga punong kahoy tulad nito, at naghahanap ako ng taong kauri ko. Sa paglalakbay ko na yon, meron ako nasumpungan. Isang lugar na walang katao-tao, solamente ako lamang. Subalit nagtataka ako doon, bakit napakasaya ng aking pakiramdam? Hindi ko alam, tumatakbo ang panahon. Yun na nga. Paminsan-minsan susulpot ako sa aking tunay na katawan na ako'y naluluha na lamang. At bakit? Nararamdaman ko, bakit ako'y buntis? Bakit ako'y nagdadalang tao sa madaling kwento? Sa pakiramdam ko na ganoon ang nangyari ng aking buhay, aalis na naman ako sa aking katawan. Bakit ganoon? Mas masaya na ako dito sa lugar na aking kinaroon. Napiling ko baga marami akong kasamahan na walang kapuro problema. Hindi ako kumakain, pero hindi po ako nagugutom. Hindi ako napapaha, subalit hindi ako umiinom. Yung pala pagdating ko, pagbalik ko sa aking katawan, ilan araw na pala ako na nakatulala. Ilan araw na pala ako na lumilikha ng mga bagay na hindi ko alam. Sa katauhan ni Lani, hindi ko po siya masisi. Na mabuti nga may gumagalaw sa aking katawan. Dahil kung ako ang tatanungin sa mga panahon na yun, parang magre-rebelde ako. At bakit? Bakit nangyari yun sa buhay ko? Pinagmamasdang ko na sa tuwing titikal ako sa aking katawan, iba ang pakiramdam ko. Pagbalik ko sa katawan ko, bakit ako ganito? Marami akong katanungan. Sa hindi ko maintindihan, lalayasan ko na naman ang katawan ko. Kaya paniwalaan mo sa hindi, yan ang nangyari sa buhay ko. Hanggang sa patuloy na lumalaki ang tiyan ko, nag-anak ako ng isang babae. Pangalawa naman, nag-anak ako, sumunod sa kanya, isang lalaki na ang pinangalan ko sa kanya, babae, Maria Rosa Mystica. Kahit papano maganda na para sa akin dahil ako ang nanay. Ang pangalawa, Michael ang pinangalan ko sa kanya. At ang pangatlo, pinangalanan ko, Jodel. Kaya sa punto po na yan, naranasan ko sa kanila. Minahal ko sila sapagkat galing sa aking sinapupunan. Sa tuwing ako mag-aanak, ako ang nagsasuffer. Ako ang pinaparamdam sa akin kung paano ko sila iluwal. Dahil ang akin, binigay ito sa akin kako ng Diyos. Ito ay anak ng Diyos. Mahal ko sila. Isipin po ninyo ang hirap na dinanas ko nung ipinaglihi ko na ito, na bunso ko sa 3 magkakapatid. Tumira ako ng 1 buwan sa ospital. Na kung sasabihin ninyo ito hindi totoo, siguro ko naman kahit ilan dekada pa, may record ako sa ospital. Tumira ako dito sa Provincial Hospital ng Dait ng 1 buwan. Sa kagustuhan ko na mabuhay ang bata, pinagsikapan ko yun dahil nagkasakit ako ng malaria. Pero hindi ko masyado yun naramdaman at pag naghihirap ako nilalayasan ko ang aking katawan. Ang sabi ng alalay ko na si Dorotea, pasalamat man ako sa kanya dahil ginawa rin niya ang lahat. Pero maniwala kayo sa hindi, meron baga tawag nito na tabletas na mayroon akong ininom na sabi daw, bawal yun. Iningatan ko yun na hindi ako mag-inom doon at baka makaapekto sa bata.
Sa awa naman ng Diyos, patuloy iningatan ko yun. Alam po ba ninyo ang may sakit na malaria? Ang taas-taas ng lagnat. Nag-alala ako na baka kako maapektuhan ng bata. Ang ginawa ko, binabalot ko ng tuwalya ang aking tiyan nang nakababad sa yelo. Sa awa ng Diyos, idinaos ko yan. Iniluwal ko. Bagamat siya ay payat, may kaliitan, sinakripisyo ko na mabuhay siya. Pinadidi ko siya sa didi ko na hindi ako nagamit ng gatas, kung hindi ang didi ko. Sa awa ng Diyos, lumipas man ang mga araw, naging malusog siya. Napakagandang lalaki ng bata. Kaya sa mga punto na yun na marami akong dinanasan sa pagluwal ko nitong 3 bata, awa ng Diyos nakaraos ako. Ngayon sila ay may kanya-kanya ng pamilya. Hindi ko ikanalungkot ang mga bagay na yon, sapagkat marahil kako, yun ang kagustuhan ng Diyos at yun ang aking kapalaran. Nasa kasaysayan sa katauhan nila ni, maraming tanong ako na bakit nangyari yun. Ang importante, nandito ako ngayon. Nasa katauhan ko. Kaya hindi ito maisasaysay ng sino paman. Naku, hindi. Sa tunay ko na katauhan. Na ako si Lola Sara, pigilin ko man ang luha ko. Hindi ko mapigil-pigil sapagkat sa naging karanasan ko, papel ko dito sa mundo na bakit ako ganito. Na kung ako napaglaruan man ng mga engkanto. Ang tanong ko sa sarili ko, bakit nila ginagawa ito sa katauhan ko? Wala ko naiisip na kasalanan para gamitin nila ito. Kaya hinahamon ko sila. Napapakinggan man nila ako ngayon o kaya napapagmasdan. Ito ang totoong kasaysayan ng aking buhay. Na kung ito man ay masama, bakit nila ako pinaglalaroan ng ganito? Pero inari ko yan, kapalaran ko. Hindi ako nalulungkot. Bagamat may emosyonal na nangyayari sa akin, mayroon lang ako mga katanungan. Kaya sa pagsaysay ko ito sa inyo, damhin ninyo na ito'y totoo nangyari sa aking buhay. Na kung sabi ko ako'y masama, bakit pinararanas nila sa akin ito? Pero wala ako nag-iisip na kasalanan na dapat kong pagbayaran. Nung bata pa ko, sinasaysay ko, hinihimay-himay ko ang pagkatao ko. Bakit nangyari ito sa akin? Napakabuti kong bata, masunurin ako. Kaya nga taglay ko ang rosaryuhan. Malapit ako sa Diyos. Ang relasyon ko sa Diyos mula nung ako'y bata, pamatuto ako magsanto rosaryo hanggang sa mga panahon na ito. Kaya wala ako'y ibang sandata. Luha ng pananalig ko sa Panginoon at taglay ko ang rosaryuhan. Paniwalaan man at hindi, ito ako ngayon. Sa tuwing maalaala ko ang 3 kulay ng aking pag-ibig, hindi ko mapigil ang luha ko. Pero purihin ang Diyos. At bakit? Binibigyan niya ako ng lakas ng loob upang isaysay ko ito. Na kung tutuusin, pwede ko ito ikahiya dahil karangalan ng aking pagkatao. Para sa akin naman, bakit ko ikakahiya na yun ang totoong nangyari sa aking buhay? Hindi ko mang ginusto nangyari sa buhay ko. Kaya kayo ang magdesisyon na kung ito pong nangyayari sa buhay ko, kwento ko lang. Ito po ay totoo na naganap sa buhay ko. Kaya parang pinopose ako na gawin ko ito para makakuha ng napakalaking aral o kaya napakalaking tipan sa Panginoon. Dahil kung tutuusin, pwede ako magpakamatay sa naging sitwasyon ng aking buhay. Pero hindi. May takot ako sa Diyos na hindi mangyayari ito kung hindi kagustuhan ng Diyos. Bagamat napaglaruan ako ng pagkakataon o kaya nagkaroon ng kwento ang aking buhay. Ito ako, malakas ang loob ko. Purihin ang Diyos sapagkat ang yan ay nalusutan ko. Na sa mga ngayon, nandito na tayo
sa pangalawang kabtang ng buhay ko, sa pangalawang kwento ng aking pag-ibig. Ngayon ang katauhan ko, tawagin ninyo ako na si Sally. Ang kasaysayan naman ng buhay ko sa katauhan ni Sally, alam po ninyo, umibig naman ako sa isang tao na sabihin ko, oo, tabi po, wala kang puso. Bakit kung may puso ka, wala akong pagkakamali na ang akala ko, nasumpungan ko na ang taong matapat na may pag-ibig sa Diyos. Sa malungkot na karanasan ko, iniwanan po niya ako na walang dahilan. Wala pa siyang ibang naging kasama kung hindi ang naging alalay ko sa buhay. Minahal ko sila ng totoo. Subalit ito pala, pinaglaruan ako. Okay lang para sa akin. Ang importante, hindi ako ang nagkamali. Hindi ako ang umalis, hindi ako ang lumayo. Kaya patuloy ang takbo ng aking buhay hanggang sa ngayon. Ito ako ngayon. Testigo ko pa sa inyo, nandito ang huni ng butiki na inaari ko banal sila na hayop. Na sapagkat pagdating ng alas 6, humahalik sila sa lupa. Nagpapakababa. Nagbibigay sila ng respeto sa lumikha sa kanila. Kaya nasabi ko ang butiki banal na hayop. Sa tuwing alas 6 in punto ng hapon, ang ibang tao hindi natuto magdasal. Samantalang ang butiki nagre-respeto sa pinagmula nila. Kaya para sa akin sa hapon na ito, maraming salamat. Tumulo man ang aking luha sa paggunita ng aking malungkot na karanasan. Ito ako. Masaya ang aking puso sapagkat na ilalahad ko ang totoong kasaysayan ng aking buhay. Paniwalaan man at hindi, pag-aralan ninyo ang sitwasyon. Ito ako ngayon, si Lola Sara, na ilalahad ko patuloy ang kasaysayan ng aking buhay. Sa susunod pang mga panahon, mga oras o kaya araw, muli ninyo maririnig ang pangatlong kabtang ng aking pag-ibig. Magandang hapon po at maraming salamat.